Okay, so teachers, so almost mauubos na natin ang lahat ng mga enkoy for teachers, teachers 3, 4, 5, 6, and 7. So this is also a way of giving you an assistance, especially sa mga naguguluhan pa and sa mga nag-message sa akin when it comes to sample MOVs and explanation with regards to our enkoy. So ngayon po, ang video naman natin is all about enkoy 4.2.2. So this is for teachers 3 or 4. Actually po, sa mga nagtatanong or for teachers, para malaman nyo kung saan nyo hahanapin yung inyong enkoy number, puntahan nyo lang po yung DO number 20 series of 2024 or DO number 24 series of 2025. Kasi makikita nyo po dyan naman dito sa screen, halimbawa ito yung makikita nyo, nandyan po yung corresponding year. Okay po? And then ito naman po yung enkoy number. So, mas madali nyo pong mahanap sa inyong mga RPMS ang mga MOVs. So, balikan po natin itong PPST 4.2.2. Okay. So, itong PPST 4.2.2, gaya po dito sa akin, itong ginagawa ko, hinahanap ko naman siya kung sa anong level hahanapin itong 4.2.2. So, kung makikita nyo po dito sa screen, ito po ay hahanapin na MOV kung kayo ay magkapare-class for teacher 3 and teacher 4. So, malinaw naman po dyan. So, ito po ay way para matulungan natin ang ating mga proficient teachers planning for reclassification. Bilang master teacher, ito po yung pwede nating magawa para sa kanila. Okay, so dito po sa PPST 4.2.2, this highlights about set achievable and appropriate learning outcomes that are aligned with learning competencies. So as teachers, this means that you should write lesson objectives that are clear and easy to understand. Make sure that the objectives are based on the official competencies and ensure that the outcomes are realistic and doable. So, my dear teachers, in short, dito sa PPST 4.2.2, makikita dapat that as teachers, you set goals for your lesson that match the curriculum and are possible for your students to achieve and help guide what activities and assessments you will use. So, dito po, ang nakikita nyo naman dyan, ang hinihingi lang para malinaw, isa lang, at least one. Pwedeng lesson plan, in the form of DLP, DLL, or kung ano pa man. Then, it should be aligned with the learning competencies which should be evident or shown either during the discussion, activity sheet used, or the performance task, or even the rubric used during the lesson. So, malinaw po yun ha. Dapat align yung inyong learning competencies sa inyong ginawang mga activities. At makikita dapat ito sa lesson plan ninyo. So, ibig sabihin, ipapakita nyo lang ang inyong lesson plan or DLL. So, magpakita po tayo ng sample. So, I hope malinaw po ito ha. Okay, magpakita tayo ng sample. So, ito po yung sample natin na lesson plan. CO natin. So, yan. So, lesson plan, ipakita nyo. Then, hanapin nyo lang dyan, ipakita nyo lang yung part kung saan maipapakita ninyo na ang competency, balikan natin ang competency, ito po, describe the different forms of energy transformation. Dapat align siya sa activity na inyong pinagawa. Ayan, ipakita natin yung focus natin. So, dito sa activity, tingnan natin ha, kung align, follow the instruction below based on each scenario that shows transformation of energy. Describe its energy transformation. So, napakalinaw po dyan sa instruction. Yan. So, describe. Okay, so andun. Then, aside from that, meron din ditong pa-activity. May game-based activity. So, gumamit dito ng
application na tinatawag na Kahoot. Then sa application, sa game na yan, nandyan din po yung naka-align din sa objective describing energy transformation. So, nagpalaro ako dito sa mga bata. Then, from that, I was able to make it achievable and help them to attain or master the learning objective. So, lagyan mo lang po dyan ng description. Then, yan na po ang inyong MOV. Now, to satisfy your MOV or to make it more or mas ma-convince yung inyong mga assessor, lagyan nyo pa po ng annotation. So, ayan. Ensure that this is aligned with the objective. So, yan lang po. Isang MOV lang, but dapat swak or sakto siya sa hinihingi na objective. So, I hope malinaw po yun ha. Ulitin natin, dapat ang competency or learning objective ninyo sa lesson plan na ipinakita ay align sa activities na provide ninyo during the lesson. Makikita dapat sa lesson plan. Then kung kulang pa yan, dagdagan nyo pa sa mga ginawa nyo pang or ginamit nyo pang strategy, game-based for example. Dapat align din siya. Ayan. So, yan po. And mas lalo nyo pang pagandahin, lagyan nyo pa ng annotation. So, ayan. I hope that is very clear. Or clear naman po sana sa inyong mga nanonood teachers. So, gusto po talaga natin na matulungan kayo na mas malinawan sa paggawa ng inyong mga NCOY. So, yan lamang po. If you have comments or suggestions, kung nakakatulong po tayo, feel free to comment sa ating comment section. God bless po and good luck sa inyong mga ginagawang paghahanap ng inyong MOVs at paggawa.